The following program is rated PG. Listener's discretion is advised. What's up, people? Welcome to Architalk Podcast, your info comedic show hosted by Mark and Mao. Nangyari kay Jeff. Oo. So yun yung yung two take, ano? Oh, take two eh. Tawad-tawa talaga ako. Oh, fuck. Narealize ko, hindi gumagalaw yung audio ni Jeff. Yung kasi nung one time na nag-post nga si Mark yung sa podcast. So na curious ako. Pinakinggan ko. Yun. Parang yung first episode, yung kay napakinggan ko yung kay Jeff. So yun. Alam mo naman si Jeff, masyadong seryoso din yun eh. Oo. Ng mga issues ng Pinas. So, ang opener namin sa mga si Simon talaga eh. Sa IR. Yung opening namin talaga sa IR. Siya yung pinaka-opening namin eh. Pero before that, ang in-interview namin yung pinsan ko taga-Australia, kaya yung episode na yun, almost 100% in English. Apo siya. Dugo. Yun yung Dugo sa bagay. Sanay naman kayo doon eh. So, not really. Syempre, si Mark. Not really. Lalo na yung accent ni Mark eh. Pamatay na Mark. Hindi naman. Kaya pagkatapos na episode na, sinugod ako sa hospital eh. Low blood eh. Low blood pressure. And we're back, people. Once again, another episode of our podcast. Again, sa mga bagong listener natin, ulitin ko na naman to. Nakakapagod na tumawa, pero ulitin ko ulit. We are Architalk Podcast. And yes, the reason why we name ourselves Architalks because we are two friends who went to university together and we studied architecture, and now we were office mate, but now we are not. But anyway, we are still in the same country working as working in an architecture firm. So that's why we name ourselves Architalks. And once again, we try to be informative and comedic. That's why we call our show an info comedic show. And joining us right now is none other than my friend, my schoolmate back in the day, architect Jay Paras. What's up, man? Hello, kamusta? Yeah, officially hello. And not to mention, he's recently a climate reality leader. So that's new. Kaya lalim-lalim yan sa mga listeners namin, ito yung proof na me and Ma, we are ain't shit. You know? We are ain't shit, man. We are lazy as fuck. And welcome to the podcast, man. Officially. Salamat sa invite. Well, hindi naman I beg to disagree dun sa mo na kumbaga you're compared sa dito yung mga kabatch natin or kasabayan natin pa rin. I mean, engaged pa rin kayo sa architecture. That's important. Yeah. So, kumbaga may time lang na minsan kung ano yung in-offer sa'yo na opportunity, yun yung i-grab mo eh. So, right. minsan mas parang pabor ka na gusto mong mag-abroad or gusto mong mag-stay dito. Well, depende sa minsan sa kapalaran mo din in a way. Yes. So, and overall, parang career path mo na gusto talaga. So, yun, thank you sa invite. Pakinggan ko yung ilang episodes. Medyo kailangan may informative insight ako maibigay din kasi para dun sa sa mga listeners na So yun. Ganito lang yan eh. Ganito lang yan. Dinala kami sa podcasting eh. Hindi, pero sabi ko nga kay Mark, way of reaching out din na parang kumbaga in a way, may mga mapupulot sila definitely dito sa podcast. Sana. And sana may mapulot sila. sana. Like I said, I always say sa some of our episode, I always say that we are not here to preach or teach, but we are here just to hang out with you guys. So if you manage to learn something from us, good. If not, I do hope we are entertaining because we hope na hindi lang naman architecture student or architects or ang nakikinig sa atin. I want regular people to listen to us kasi of course I always say na we are also human beings. We have our daily problem experiences, daily struggle in life, although maybe magkakaiba lang sila ng konti, but ultimately it's the same. So right now
Yeah, of course, obviously, sa mga nakikinig, of course, we are still in pandemic mode, ika nga. Mhm. A lot of countries not, hindi pa, dito, hindi pa sila nagre-recover. Yung mga iba, pa worse, kabilang na tayo dyan. Sad Mhm. to say. So, Yes. I don't know really kung ano ang sitwasyon ngayon back at home. Kasi nga, I always say sa mga episode namin recently na, Macau, we are fairly safe. Ika nga, Yeah. wala nang infected. They managed to control it, and yung mga tao rito, they managed to really follow the rules, kasi Yes. yun yung pinaka-importante talaga sa lahat. And I always say it Tama. doesn't matter at this point if you're pro or anti government. I don't want to be Mhm. political, but I'm just saying na I think by this time we need to we need to come together as one. We need to, Mhm. Mhm. kumbaga, yung rally na yan, saka na yan, pag after na ng COVID-19, di mag-rally ulit kayo. But for now, we Yes, are tama. frenemies. Oo. Frenemies Saka ano Saka tayo. lang pre. Hmm? Sige mm. Jay, sige Jay. Oo, yung situation naman dito is well, you all know na talagang palala din. So every day 2,000, 3,000 cases. So tayo na ata yung may pinakamagulong curve sa Southeast Asia. So parang napaka gulo ng ano natin. I mean, well, ma-associate mo siguro yun yun nga sa quality ng citizen ng isang bansa din. Yes. So, minsan, let's say for example, sige, mag-lockdown tayo pero hindi naman nami-meet yung needs ng tao. So, syempre, lalabas siya, magugutom. So, That's and all. right. So, mas na-highlight yung inequality ka nga. Yes. So, during this pandemic. Yes. So, lalo yung mga underprivileged, yung mga walang bahay. Yeah. So, yun yung most affected. Yeah. So yun nga isang na-highlight pa sa US, 'di ba, yung campaign nila or ano nila Oh, was Mm. tsaka yung Black Lives Matter. So yun Oo. yung minsan ang nagiging nakikinig ang gobyerno natin. That's a positive thing. 'Di ba, yung nag-request yung mga dito sa Pinas na mga health workers na ibalik yung ECQ for 2 weeks. Yes. Nakinig ang gobyerno. So Yeah. meaning kung magsasama-sama lang tayo ng boses din. So makikinig sila. Yeah, we need Definitely. to, like I say nga, we need to unite and we need to stop complaining. I know na hindi lahat ng tao pare-pares ng pananaw sa alam mo na, sa politics, di ba? Which is yun yung minsan nakasira din eh. Kasi kumbaga nangyari nga, nagkakasiraan tayo. It doesn't matter if you're pro or anti, it's all the same. Honestly, it's all the same. Kasi sabihin natin, government, it's not perfect, but they're trying their best to do what they need to do what they can, right? So ngayon, syempre, dito na tayo magpo-fall sa mga tao. Syempre, may mga tao na pro or anti. So, kahit naman pro or anti ka, may sarili kang pag-iisip eh. So, pwede ka pa rin hindi sumunod, pwede kang sumunod. Yun lang yun eh. It's a vague explanation, but that's the reality eh. Yun lang naman yun eh. Kumbaga, ang point is, do you want to survive? Do you want to live? Then, try to follow the rules. I know it sucks. Sometimes, may mga rules siguro na, of course, I'm just speculating. It's not a first-hand experience, Pero syempre, I imagine, of course, there are rules na parang it seems unfair. So if you think it's unfair, then I'm not gonna stop you to think it's unfair. But at least you need to do something na tipong, okay, I'm gonna do something, pero I hope that something na hindi naman ikakasama ng tao sa paligid ko. Kasi kung ano yung action mo, it might affect yung yung neighborhood mo eh. So what if, kumbaga, sabihin natin what if na-infect ka because sa kakulitan mo. So imagine, ibig sabihin buong barangay mo infected. Tama. Ganito lang yun, kasi sumusunod ang mga tao sa rules, di ba? Pero pag kumalaman tiyan yan, lalabas at maghahanap ng pagkain. Kasi ngayon yung nangyari sa atin. Sorry, sabi nga ng cousin ko na I think he's living in somewhere in Tondo. Matagal na to eh. Sabi niya na nagkakanakawa na nga ron kasi wala na makain yung tao, which is, of course, I don't know kasi hindi mo pinapakita sa news kung maaring tinatago nila yung reality na yun. Siyempre, it's a deep part na yun ng natin, ng mga, na barangay or whatever. So, who knows, right? If that is happening, so that is really sad and scary. Kututusin. Pero, ang ano lang kasi, minsan, ito yung nagiging problem natin sa social media actually.
the way I see it, sometimes people doesn't really care that much. It's not real to them, not unless it happened to you. Kapag nangyari na sa'yo, doon ka palang maniniwala na totoo yung COVID. You know? Like, sabihin natin, nakikita natin sa news sa US, di ba? Ganun yung nangyayari. Na tipong they don't believe it's either conspiracy theory or whatever. Pero sa akin naman, there's nothing wrong on being safe eh. Di ba? Whether or not sabihin na natin, papalagay na natin, whether or not if COVID is real or if it's airborne or not, wala namang mawawala kung magsuot ka ng mask eh. Yun nga lang, mahirap humina. Well, ang positive lang sa atin being Pinoys, no? Masunurin. I mean, unlike yun nga sa US, 'di ba? Napaka-basic na protection is the mask. Sa atin dito, yun nga, magsuot kayo ng mask, di kayo pwedeng lumabas ng hindi naka-mask. So lahat naka-mask. So it's a matter of imposing the policy kung tama. Sa akin, for me, of course, sa marami, na napakawalang kwenta nung barrier, yung motorcycle barrier. I don't know if nakita ko nga yun eh. Pero, nabalitaan nyo yun. So, di ba? Yung mga ganong policy and now, nag-impose sila na kailangan naka-face shield ka when entering commercial spaces or even public buildings. Walang scientific or medical basis na nagsasabi na yung face shield would, reduce transmission. Yes. Wala. Definitely mask. Yan, meron. Yeah. Mask is the only way, I think. Yun yung it's a matter of understanding the policy ay time na yun nga, 'di ba, hindi siya well fit doon sa sitwasyon natin. Pero yun nga, siguro papamukha natin sa policy makers na may mali doon sa ginawa nilang policy. So siguro ito yung time na kailangan maging vocal din tayo. So every bill na ipapasa ng House or ng Senate, yun yung kulang sa atin eh, kasi masyado tayong kampante, ika nga. May time na kapag nandyan na, doon lang tayo magrereklamo. Pero like for example sa atin, yung UAP, di ba? For example. Bakit hindi siya, yun nga, may mga times na nagpa-participate sila doon sa lobbying ng isang batas. Like, for example, yung 9266, yung architecture law natin. Pero, hindi naman na-implement talaga downstream, di ba? Sa mga localities. So, majority pa rin ng mga building officials natin hindi nag-i-implement dito ng architectural permit. So nakakapirma pa rin ang mga civil engineers. So ginalalagay ko lang sa konteksto ng architects na. Yeah, alright. Para lang sa mga listeners out there, I know at least makatulog kayo. This is the information part. Meron kayong mapupulot in a way kung architecture student kayo, well and good. So even though kahit hindi architecture or kasi pwede itong sa mga yung mga gusto magpagawa ng bahay, pre. Yes, that's para right. malaman nila which is which, kung architect ba or engineer ang kailangan gumawa ng bahay. At least maganda tong topic na to. Yung the question kung sino ang rightful na professional, actually pareho eh. Pero when it comes to signing the document, if it says architectural drawings, architectural blueprint, it should be the architect. So si architect kasi, hindi ako biased din dahil arkitekto tayo. Well, talaga na prime professional, meaning siya yung magte-take ng lead sa isang project, ang arkitekto talaga. So siya yung merong pool ng consultants din eh. Like ako, for example, hindi ko sinosolo yung halimbawa, gagawa ko or magde-design ako ng bahay. Yung structural part, even if minsan nga even bungalow, pinapa-structural ko talaga eh. Hindi ako yung may times na ako yung magda-draft nung layout, pero i-check ng structural pa rin. Yes, or right. even the electrical engineers. Yeah. So doon sa like for example, kung magpapagawa ng bahay, first talaga unang step is to consult an architect. Una 'yon. Minsan yun nga nagkakaroon ng issue na bakit sa civil. Well, yun yung dilemma ngayon eh. Hindi na i-implement nga
ng maayos kasi like for example sa province namin sa Bataan sa City of Balanga meron silang parang hindi pa siya ordinance or administrative order sa building official pero ang civil pwedeng makapirma ng architectural drawings basta bungalow. Which is Parang may ano pa rin, 'di ba? Although may kumbaga at least merong tawag ko dito in a way nabawasan yung scope nila na parang instead of pati 2-story or 3-story pwede nilang pirmahan. Although sa atin din kasi for the structural, pwede tayong pumirma basta bungalow. Yes. So yun yung as per building code. Kaya lang kasi yun nga minsan doon na rin mismo nagmumula sa city engineering yung maling kalakaran ika nga. Parang nagkakaroon sila ng cut for the signing, for the design, parang worth 500 or 1,000 pipirmahan nila. Saka yun, pero sa loob talaga ang problema. Yeah. Saka yun, I think ito yung part na kailangan kahit hindi ka architecture student, kung may nakikinig man sa admin ngayon, siguro ito yung part na dapat yung malaman na papagawa kayo ng bahay. Ang dami yung mga, of course, may mga tanong kayo, sino bang dapat? Kahit ako rin, may tanong din naman ako eh. Pero ang point is, kailangan talaga malaman nyo yung tamang paraan or yung tama talagang way. Kasi, syempre, kung homeowner ka at nagpa-design ka ng bahay kung kanino lang, yun yung problema. Kasi kunyari, kukuha ka ng building code or what, syempre, alam mo naman ng tao sa Pilipinas yung maabilidad yun eh. Siyempre, pwede kanyang lokohin para lang makagain ng pera. So, for me, talagang kailangan talaga, kahit ano pa yung papagawang bahay, simple or malaking bahay or what, kailangan talaga maghanap kayo ng credible na architect. Yun lang. Yeah. Hindi ko naman sinasabi na because architecture kami. No, pero para sa inyo na rin yun eh. Kasi kung pagpapadesign kayo kung kanino kay architect blah blah blah, tapos malaman hindi pala siya architect talaga, nagpapanggap lang or foreman lang pala yun na nagpapanggap ng architect, doon tayo may problema. Tapos syempre kapag nagka-problema yung bahay nyo, hindi nyo siya mahahabol. Kaya alam nyo, may problema, di lang naman sa profession natin ang problema ng ganyan, pre. Kasi sa pagiging lawyer din, pre, yung mga nagno-notaryo, hindi naman actually talaga mga yan eh, mga attorney yan, pre. Kapag notary nga sila, ang dami nga nahuhuli sa City Hall na mga peking nagno-notaryo eh, di ba? Doon na lang sa yung nabanggit mo yung notaryo. Kasi yung affixing of seal, dapat yung professional lang or yung mismong nakapalagay doon na pangalan sa seal, siya yung maggagawa nun, di ba? Yung mga nagnonotaryo naman sa recto pre, hindi naman sila yung mga mukha ba mga attorney yun? Speaking of recto, buhay pa ba yun? Yung Recto University, wala na. May mga underground siguro, pero malaki na actually maganda, malaking improve ng Manila with the Mayor Isko at the helm. So marami improvements. Nakita niyo naman yung I hope na by I do hope someday first hand makita ko man lang yung improvement na yun. Kasi nakikita ko yung napag-usapan namin to sa last episode namin, which is sa mga listeners out there na nakikinig ngayon sa episode na to. By this time, you already heard that episode. Napag-usapan din namin ng kaunti about kay Mayor Isko Moreno. And I was saying na ang style ni Isko, ni Yorme is kind of different. Na tipong, pero I think that is the approach na kailangan natin gawin sa mga tao natin as of now. I mean, he is going live not for the sake na nagpapayabang siya o nagpapabango siya. Publicity. But what he's part na rin yun obviously. Hindi mo maiwasan publicity, pero the way he do it, I can see his sincerity in doing so. Na tipong talagang he show you the things that he wants you to see. Na hangga't maaari in a legal way na pwede mo pa siya makita. Kasi kahit nag-meeting sila, I remember during that yung first term, yung mga first few weeks niya bago mag-meeting, pinapakita niya yung meeting Pero kinakat niya yung meeting kapag yung tipong, ito talaga closed door meeting na to. Pero yung mga meeting na supposed to be na, siguro, baby back in the day, syempre tayo, may mga barangay-barangay tayo, di ba? Pag mayroong mga town hall meeting, di ba? Usually, I just imagine, na pati mga local, mga people, pwede sila makiusisa, pwede sila makinig. So, yun lang din yung ginagawa niya. He's just simulating that part of it. Na kumbaga, syempre
ang meeting na to hindi naman para sa kanya o para sa mga leaders, syempre para sa sa mga taong kinasasakupan niya. Lalim na Tagalog, kinasasakupan. Biglang mabulol doon Pero So, Mark, maputol lang kita. Sure. Yun kasi when it comes to yun nga, participation ng public, actually ano yan it should be. Kasi like for example sa yung ano kasi natin, yung form of government na decentralized yan So ang LGU, ang head niyan, for example, ang isang city or isang municipality, ang mayor, 'di ba? Yes. Ang ine-encourage kasi na magkaroon ng public participation. So meaning may mga ini-invite, for example, magdi-deliberate sila ng ordinansa na ipapatupad sa isang city or isang municipality. Nag-invite sila ng mga, you call it CSO, yung mga civil service organizations, yung mga people's organization, halimbawa organization ng mga fishermen, yung mga tricycle driver. Yes. So basically, ano talaga yun yung process ng local government na kailangan aware ang constituents nila dun sa ika-craft nila na ano. Kasi kung halimbawang may opposition, pwede nilang i-ano yun, so by amnesty or by ibang form ng ano. So yung ginagawa ni Yorme din kasi, well, nasa mandate nila yon. Kailangan nilang gawin. So may mga ibang hindi lang nagpa-practice talaga na mga pero local officials. Yung ngayon, the way he did it, of course, di ko naman masasabi 100% legal kasi meron nagka-issue din na hindi po nagpo-post siya ng model, nagpo-model siya ng whatever, mga products or whatever, na hindi natin, maybe illegal nga yon. Pero, kumbaga, for me lang naman, of all the mayors siguro na nagdaan recently, he is the only one who actually doing shit that actually works, you know? Actually, yun na-reveal sa atin yung mga talagang true public servants during this pandemic. Yes. Kung sino yung nag-step up, kung sino yung mga local officials na talagang sulit ang boto mo, 'di ba? Imagine kung iba yung nakaupo sa Manila, 'di ba? So, yun yung well, partly silver lining sa pagkakaroon ng COVID, no? Parang malalaman mo sino yung mga iboboto mo na sa 2022 niya. So, kasi ito lang ito na pupunta tayo sa politics Pero I'm just saying lang kasi ganito lang yan kasi usually people when they vote whoever sa wag na tayong lumayo pa gaano dito lang sa mga local government at mga mayor na yan. Usually kasi pag mga tao bumoboto diyan, siguro mga mas matanda sa atin, the way they vote because they are voting a certain character. You know, there's voting a character meaning for me literal na character, like character na yung persona nila pero at least now yung kay Yorme, kumbaga you voted a real person, I think, and I do hope he stay that way, really. I really hope so kasi kumbaga nakikita ko nga yung mga nagagawa niya okay di ba? Kasi yung mga saka the way they handle yung COVID-19 na yan, yun yung pinaka-importante part. Doon makikita sino yung hindi ko masasabi experience pero yung ano na lang yung dito strategy na lang kasi hindi naman lahat of course, obviously walang mayor as of now na may experience paano i-handle ang isang pandemic, pero doon makikita sa character nila how they pursue the challenge. How pursue the challenge. Oh my God. Alright. ang kagandahan kasi kay talagang well-plugged si Yorme, no? Shoutout natin, pre. Mamaya maging Isko Moreno. Baka maging mag-guest natin yun. Shoutout to Mayor Isko Moreno. I-hashtag natin. Hindi pala siya Hindi pala Moreno ginagamit niya. Dumagoso. Dumagoso. Pero pa rin. Moreno pa rin. Moreno pa rin. Moreno pa rin. Kasi kay Yorme, from ranks nag-start siya. Talagang taga dito siya. I mean, Manila boy Manila yan. Talaga, So na-experience niya yung hardship ng buhay. So and then hindi siya agad nag-aim for top office So muna siya. Hindi ko alam kung naging konsehal siya or naging vice siya for ilang years, 'di ba? Yes. So nakita niya. I mean, alam niya yung craft niya.
Pero it doesn't mean na para ka makapag-serve sa government kailangan magpondo ka muna or well, ideally yun yung magandang sana from ranks na tipong magiging barangay captain ka muna and then matutuhan mo yung ins and outs ng operating a barangay and then tatakbo kang konsehal and then sa pagiging konsehal maging vice mayor ka or then yung top position yun yung ideal. Pero wag na tayo lumayo. Pasig, 'di ba? Vico Soto. Parang talaga yun yung aim niya. Yun yung alam niyang well educated siya. Yun naman isang si Yorme rin. Educated din. Alam ko meron siyang not actually hindi ko alam kung masters or sa Harvard sa public service parang ganoon. Yeah. So, yun, isang importanteng rin. Ang problema kasi sa atin, yung voters dito sa atin, yung quality ng voters. Yep. So, kasi one time lang yan one shot lang di ba? So, tipong maabutan ka ng this sum of money, ka na, bebenta mo na yung photo mo. So yun yung mabilis na yun. Depende kung pa yun, minomonitor pa nila. May mga may mga checker yan. May pa yan. Natawa ako sa province namin, meron pang grocery items pala yan. Tapos talagang imo-monitor nila kung boboto mo or ano. So doon pa lang for say for example, sabihin natin mga 3,000 to 5,000. Malaking bagay na yun. Pero ano yung magiging effect sa inyo nun? Kasi 'di ba? Yun yung reality ang pumapasok na pera sa gobyerno. Napakalaki. Lalo yung darating na yan, yung 2022 kasi merong Supreme Court ruling na lalaki yung share ng IRA, yung kung tawagin natin is internal revenue allotment. Mm-hmm. So for every municipality, mag-i-increase ng something about like 20% ng malaki siya kasi magagamit yun for social development, mga improving social services, especially yung health. So yun yung take ko lang din doon sa issue ng ang tanong kung doon mapupunta. Ayun. Di ba? Paano ko sa bulsa? For sure, rin kayo, familiar din kayo dyan sa controversy ng PhilHealth, 'di ba? Nakakapanlumo din lalo ngayon. Ramdam namin 'yun, yung unang pa nila, yung titirahin nila kaming mga OFW. Oo nga pare, diba? Yun yung napaka-unfair, 'di ba? Tapos makikita mo. And then yun nga, siguro ang gobyerno kung talagang if they mean business na to end corruption, increase nila. Well, maximum death penalty sa mga public officials na talagang tatarantado sa kaban ng bayan, rights. Diba? So sorry for the word, pero yun yung nakaka-frustrate. I agree. Kasi yung death penalty na yun, actually we really needed it kasi marami talagang taong in need of having that death penalty. Like for example, yung mga number one talaga, for me, yung mga rapists and pedophilia, especially mga pedophilia talaga, yun talaga. Yung proven talaga naman. Yung proven naman, oo. Inabidyohan ba? Ayun ang proven. Yes, true. Yun lang ko dun yan Kasi kailangan talaga natin yung mga strict na law. Pero ang problema kasi, siyempre maraming kokontra dahil maraming natatakot. Pangit din kasi sa justice system natin kasi yung isang kaso tumatagal ng ilang taon. Minsan inabot pa ng decades bago ka mahatulan. Nagtagal ka na ng 10 taon tapos paano napatunayan na wala ka palang hindi mo pala nagawa yung kaso mo. Yeah. Nag-serve ka na ng 10 years. Nang wala kang kaso-kaso. For me, dapat yung mga ganon, alam ko imposible ito, pero dapat yung mga wrongfully accused, dapat they could earn like 10 years. So sabihin natin, in 10 years, sana bigyan ka ng kalahating milyon, half of, sabihin natin 10 years. So sabihin natin 10, gawin natin 5, so bigyan ka ng 5 million. At least man lang may compensate ka dapat I don't know, how will you do it? But I'm just saying, kasi ito yung magiging problema niyan. Kunyari, kung nahatulan ka, tapos yung pala wala ka palang kasalanan. Siyempre, pag lalabas ka na ng pupunta ka na sa real world again para maghanap ng work, wala ka na mahanap ng work. Kasi number 1, hindi mo na alam na nangyayari sa labas ng mundo. Number 2, pag nalaman nila na meron kang record, sino mag-hire sa'yo? Sobrang bulok pa nga ng natin, sobrang bulok ng justice system natin, pre. Tingnan mo nga baka nga inisip nga nila, di ba yung nangyari kay si JB Sebastian?
na sinabi nilang daw namatay. Tapos in-remake daw. Tapos wala man lang any evidence na na-cremate talaga siya. Tama. Walang CCTV na ano. Tapos ang iniingatan nila ngayon, kilala niyo kung sino? Sino? Si yung mayor ng Laguna. Sanchez. Si Mayor Sanchez. Ay nang iniingatan nilang mamatay kasi pag yun namatay at in-remake, ako baka makalaya na yun. Kasi di natin alam ko eh. May presyo, no? Oo. Mga Breaking Bad natin eh. Really bad. Oo, di ba? Sobrang ganun ka ng ano natin talaga, justice system natin. Hindi natin alam kung ano nangyayari talaga. Katulad diyan sa prison. Kasi ganun ba tayo kahirap para wala tayong mga CCTV? Malaki na budget ng ng Pinology diyan. Ang laki ng budget niya. Ba't ganun wala man lang tayo ka CCTV? Tapos yung nababayaran kasi ang problema kasi sa atin, nababayaran mga tao. Yan ang sa tingin mo ba kung ganyan ang mangyayari, sabi hypothetically paano kung may nag-offer sa na gagawa ka ng project mo prison, how would you design it? Mahirap yan Mahirap no? Kasi number one guys, sa mga listeners out there na mga hindi architecture student or whatever. Ang point kasi niyan, bago kumuha na sa project, syempre of course may mga research. And what best way to research than to go to the actual place? Ito nakakatakot yun. Sige, punta ka sa prison tapos dumay kita pa na. Kunyari punta ka never pa ako napasok. Ako, sino ba, no? Isipin mo lang ako nakapasok ako, pre. Oh, really? Saan ba? Sa maximum o sa isa? Kaya pala balbasarado ko ngayon, mukhang nanggali ka nga talaga ron. Well, anyway. Alam ko yun. But I'm just imagining lang hypothetically. Sabihin natin, punta ka ng prison para mag-research. Sabihin natin, sige, pwede ba tingnan kung ano ba yung feeling kapag nasa loob ka ng kulungan? Siyempre, sasabihin siguro ng warden, palabasin mo muna yung 4 dyan. May architect na yung papasok dito. Ocular inspection. Siyempre, of course, nowadays, may dala ka ng yung laser na yung laser pointer na pang-measure, di ba? Tapos may kita mo, parang may mali ata sa wall. Tapos pag tapik-tapik mo gano'n, madiscover mo, may butas pala yung pader na drywall yung pala. Nabooking mo, may hidden passage pala rito. Gano'n. Tanong ko lang sa inyo, sa inyong dalawa. Pagkakaalam nyo sa loob ng Bilibid, sa Muntinlupa? Bilibid. Well, sa akin, ang idea ko lang, bukod sa nakikita mo sa movies and sa news, of course, una crowded. Ang prisons natin talagang overcrowded. Second, dyan mo makikita yung inequality din. Kasi maraming napapaboran, maraming yung kumbaga minsan hindi na dinadala or magkakasakit na lang, hindi mo alam, patay na or whatever. And then yun nga bukod doon, the architectural point of view naman din, parang ang daming mali. So basically yan, yung ventilation, lighting, mga basic design considerations. So yun yung pero parang generally yung prison natin magulo. Yun yung pinaka description. Kasi ako ang comment ko sa prison natin kasi, 'di ba syempre pag sasakay ka ng LRT, 'di ba? Lumalapit sa natin nakita yung prison. Unang tingin ko pala, ano ba to? Prison ba to o squatters area? Yun yung number 1. So number 2, I think siguro yung prison natin is maybe back in the day, it was well designed for that time. But now, of course, ang daming tao dun So hindi nila syempre na foresee yung overcrowded. Syempre pag nag-overcrowded dyan, parang dito lang yan sa Macau or sa Hong Kong, sabihin natin na tipong yung isang room na yan, pwedeng 5, kahit na dapat 2 lang. So syempre parang boarding house lang yan. Lagyan mo ng divider or whatever. Diba? So I think the way they are treated is more or less inhumane in some ways. Yung accommodation nila. I think, so isipin mo, sa sobrang daming tao, paano sila pa natutulog? So 5 hours o 2 hours ka natutulog. So isipin mo kung tao, sabihin natin, deprived sa tulog. Number 2, for sure, wala sa matitulog. Shifting ng pagtulog. wala yan sa matinong pag-iisip. Mas worse pa sa drugs yan. Not to mention may drugs pa. Iniisip mo, Mark, nasa rehas sila. Doon sila natutulog. Yun ang iniisip ko. Okay. So, ganito lang yan, no? Alam nyo ba, sa Muntinlupa, para lang sila sa malaking warehouse. Ganun lang. Tapos meron silang sa malaking space. Isang malaking space na para mga kubol-kubol doon. Gumagawa sila. Meron pa nga 2-story Ikaw yung nasa taas. Para kang rumirenta din, pre.
The more na may pera ka, the more na maganda yung parang kubol mo. Para ka lang para ka lang yung Japanese mga small bunk beds, mga ganun. Really? Ganun ang pre. Tapos may TV sila. Kung iniisip nyo walang entertainment, meron. May Gusto TV mo sila gusto mo magkagulo sa sa Bilibid, papanood mo yung Prison Break sa kanila. Pwede rin. Nakakilala niyo ba si Chop Chop Lady? Yung puti. Pre, ang bait niya sa personal. Na-meet ko siya. Oo, mabait siya sa personal, pre. Di mo siya akalain na nagawa niya ganung krimen, pre. Mabait siya hindi. Basta, naano ko na yung pangalan niya. Mabait yung tao na yun, pre, kasi pagpasok ko doon, siya nagpabili ng TV. Para pero ang TV lang nila is may oras lang sa gabi. Ayun lang oras lang nanood ng TV nila. Tapos meron silang basketball court. Yung naisip nyo yung pag-basketball court, pag nababoy nyo sila, tasaksakin ka, hindi totoo yung pre. Baga na-exercise tayo ng movies na ganun nangyayari. Ano yun? Dahil sa thesis mo, Mao? Thesis mo? Hindi, meron akong kakilala na sa loob. Oo. Si Mao talaga well connected. Hindi, dati ako nasa loob. Joke lang. Hindi, pero siguro kung hindi ko alam ko may may initiative ang government to rehabilitate yung mga prison so nagtatayo sila ng siguro yun nga baguhin nila yung program when it comes to prison na parang mas open, mas yung rehab may parang rehab in a way. So parang kumbaga syempre hindi naman lahat diyan talagang alam mo yun. Masamang tao. Hindi masamang tao lahat. Iba lang din nabiktima lang din. Yeah, nabiktima ng pagkakataon. Parang may right din naman sila. So yun yung dapat i-consider. Pero yun nga, challenging yan na gawin in terms of project. Medyo yun nga, mag-research. Pero don't get me wrong meron pa rin silang isang space doon na talaga nagsisiksikan talaga sila. Meron kaya nga mas ang inaano nila, mas pinipili nilang doon na lang sila sa maluwag ng kubul-kubul kaysa doon sa lugar na yun kasi yun talagang para ka nasa impyerno na mainit na. Pero doon sa pinuntahan ko para lang kayo nasa warehouse. Ganun lang sila masarap nga doon minsan mahangin kasi Muntinlupa yan eh. Mahangin sa loob, mahangin, tas basketball court, tennis court, kumpleto. Tennis court, oh my God. Syempre, pinagawa ni Sanchez, di ba? Tennis court sa loob, pre. Saka yung mga high profile na yan, totoo yun, pre, maano sila doon. Kapag may pera ka, nakapasok ang pera, nakakapasok lahat, pre. Di ba nga, yung paggawa ng drugs, dyan din, di ba? Parang ginawa factory. Diyan niluluto. Kaya alam mo yung nangyari kay Delima, hindi ako nagulat dyan, di na bago sa akin yun. Yung nakita ko yung mga nangyari noon kay JB Sebastian, yung Sputnik, Tigisigi, yung mga gang na yan. Pre, totoo yung mga gang na yun, pre. Di ka porket nasa gang ka, ikaw yung nananaksak, pre, mababait naman sila, pre. Yung mga napapabalita nyo na is ayun yung mga napaaway talaga. Yung napatay. Talaga, yun may na yun. Talagang may foul play talaga yun. Pero pag kamalas naman. malas nga lang. Kinisa kasi magkakamukha na sila dyan. Oo nga. Of course. Pag saksak mo, puta mali. At saka yun nga yung paano ba? Hindi mo naman may iwasan din yung siguro yung ang pinaka-concern ko siguro yung hygiene. Diba? Paano mo na? Pero may paliguan sila sa likod, pre. Oo. Wala mas swimming pool, Mao. Wala naman. Pero kung paliguan lang ang problema, pre, walang problema sa paliguan, pre. Meron silang parang doon shower area. Doon sila maliligo. Kung sinasabi niyo talagang ang prison, hindi talaga. Pre. Pero yun lang, habang nililigo sila di sabay-sabay, basta wag ka lang magkamali mahulog yung sabon. Yun lang. Actually, yung pulot sabon na yan. Tago mo yung sabon mo, pre. Meat lang yung pulot sabon na yan, pre. Meat lang yan. Di naman totoo yan kasi tinanong ko totoo ba yung pulot sabon? Sino ba naman ang lalaking gustong tumira ng kapwa lalaki, di ba? May kamay naman. Di ba? Diba? Magandang gawin nilang prison cell yung mga tipong mala Alcatraz, pre. Yun. Lalo tayo archipelagic, so madami tayong isla, di ba? Yari na yan sa dalhin nyo na lang sa ginawa ng China. Doon nyo dalhin. Di convert nyo na lang.
Ang problema kasi parang when it comes to funding ng prison or allotting budget, parang last on the list 'yan eh. Kasi nga walang impact in a way. Kaya lang kasi nakakaawa din eh. I mean, rin sila. They deserved it. Yeah. Na parang kumbaga yung main reason na lang din. So meron nga akong alam na na lumaya na siya. Ilang taon na siya sa loob, sa Muntinlupa. Lumaya siya, parang gusto na lang niya bumalik eh. Ayaw na niya sa buhay ng labas eh. Kasi nakukuha niya lahat ng libre eh. Kinakaya niya yung pagkain ng prison, natiis na niya. Nung lumabas siya, parang inisip niya, parang gusto na rin niya bumalik. Kasi lahat na nandun na eh. Tingnan mo, magpakaalalay ka lang sa mga mayayaman doon. Mabibigyan ka, maabutan ka ng pagkain na gusto mo. Totoo yun, totoo. That is, kung talaga you're already given up on life. Yun na yun. Yun. Yun na yun. Kung wala ka nang babalikan siguro, Mao. Parang kasi, syempre, one thing mag-isa ka na lang. Na keeps you alive yung family mo. Kumbaga yun na lang siguro. Kumbaga yun na siguro yung moment na siguro kung ganyan yung pag-iisip mo na, it means na you lost everything and you have nothing to lose. But kumbaga wala na. Parang may ganyang Hollywood movie eh. Si Morgan Freeman ba yun? Parang siya eh for Shawshank Redemption. Shawshank ata. Yeah, Shawshank Redemption, written by Stephen King. Did you believe it's Stephen King? Stephen King ba yun? Stephen King. It's based on a book. And then, if you guys have this, if you have Netflix, you can check the TV show Castle Rock. So Castle Rock is like a combination of Stephen King's myth. I mean, not myth, but yung mga novel niya. Parang pinagsama-sama sa isang, kumbaga yun yung parang Marvel Universe ng Stephen King. Kasi within Stephen King, they also talk about Shawshank Redemption. Which is, I never watched that movie. Pero kumbaga, I heard before na yun nga is it's Stephen King nga yun. So which is yun nga yung mga lugar kung saan yun nangyari yung mga novel ni Stephen King na doon sa universe na yun. So yung yung Shawshank Prison, actually sa episode 1 they already featured that place eh. Which I only watch I think part of it, pero yun nga medyo horror siya eh. At ang bida pa ron is none other than si Bill Skarsgård, which is, if I'm not mistaken, siya yung It Clown. Siya yung bida ron. Seryoso ba? Kukuha na lang ng character, yung pa talaga matindi. Siya yung bida. Kasi Pennywise, diba, sa It. Pero siya rin yung bida doon sa yung Castle. Sabi ko, okay. Alright. Freaky face. Killed a bunch of people and shit. You know? Kaya nakakano lang talaga yung mga sa prisoner, nakakatakot kapag yung wala na talaga sa buhay. Tapos ang gawin na lang niya, pamatay na lang kaya ako ulit ng tao. Para makabalik lang. Parang maglaka ko na lang ng candy. Sad reality din. O di kaya speaking of itong haba ng natin ng discussion natin, pero tanong ko ngayon so kumusta ka naman dyan? I mean, in terms of like, current project, how are things on your part naman? Well, architect ka pala. Parang out of context lahat ng pinag-usapan eh. Which is good kaya sa mga listeners out there. Okay, matakot makinig sa amin. Para lang kami nag-inuman. Well, actually, earlier, to cut it short, guys, si Architect Paras na lang pinakauna-unang tao uminom ng beer dito sa podcast na to. Seryoso ba? And people think that we are always drinking while talking. Like, this guy, may hinugin kami, sabi ko, the first time, legit? Shoutout natin. Ano iniinom mo? Shoutout natin. Premium mode, pre. Shoutout. So, yun, natanong ni Mark, yung regarding dito sa practice, mahirap ngayon, lalo, yun nga, dahil pandemic, so, may ilang projects na naka-hold dahil yun nga, yung client is nasa ibang bansa, so hindi makauwi. So, technically, hindi mapaumpisahan yung project. So, although, ngayon kasi natatakot din ako kumuha ng design build kasi yun nga dahil may expose ka for ilang months na alam mo naman dito yung mga workers sa atin kahit na mag-set ka ng protocol talagang may pa rin may pasaway na So yun nga galing ako today sa isang site. Although design consultancy lang naman din. So yun nga kaya ako the reason na
nakashot din ako. Yung client kasi nagpainom din ng gin tonic. Pucha Ayun. So parang na-condition ka. Na-condition ka. Parang bitin. So in a way, yun. May mga depende rin sa kliyente. Yun. So technically ngayon, kung may project ka, medyo maswerte ka. So yun yung reality. Lalo kung sa atin kasi advantage din kasi napaka-flexible natin. So we can work at home. Pwede tayong mag-collaborate with consultants online, even the clients. Lalo ginagawa ko kapag nagre-request ng meeting yung client, so pwedeng through Zoom. So lalo masishare mo yung screen mo, so makikita nila interactively yung actually come to think design. Of it, sorry to interject. Actually, to come to think of it, ito yung work natin it doesn't matter if you're practicing your own office or you're working in an office. The point is, I think during this pandemic, isa tayo sa mga swerteng mga nilalang sa mundo na nakakapagtrabaho sa bahay. Kasi yung work natin, pwede talaga natin dalhin sa bahay. Of course, it's not gonna be, especially if you're doing office work, office projects and stuff. It's not that easy to work at home because, admittedly, kung di ka talaga sanay magtrabaho sa bahay, talaga katabi mo higaan, of course, matitempt ka talaga. But the advantage is, you can actually bring your work at home. Kasi syempre kung yung mga ibang, syempre kung ikaw, crew ka ng fast food or, other job na, talagang wala ka talagang income. Kasi ang work mo doon ka talaga eh. So tayo, pinagpalad tayo. Although sabihin natin, syempre may mga company nag-struggle, so sabihin natin, they struggle to pay you in full. But the good thing is, you are still paid. And siguro sa mga person like architect like you na you have your own project, of course it's either good or bad. Depende na lang talaga yon. And yeah, I understand din yung mga design and build. Siyempre, pupunta ka sa site and may makihalubilo ka sa mga trabahador. Siyempre, hindi ka naman sa socialist, I don't know if that's the right word, or racist or whatever. But the point is, of course, just to protect yourself eh. Siyempre, tayo mga architect, we need to be friendly with those people eh. Tama. Kasi yun yung nakikita ko siguro ang pinagkaiba sa mga other country, like yung siguro yung amo namin, he never do that stuff, yung nakihalubilo sa mga mga people na trabahador. Kumbaga, I don't think that he really look at them eye to eye sa mga yon. Unlike us, syempre pag sa Pilipinas, iba eh. Kakaibigan mo talaga, lalo yung kakaibigan mo yung pinaka mababang posisyon sa construction eh. Kasi yun yung tipong towards yun yung tipong tutulong talaga sa iyo eh. Pero ang dapat din maging mindset natin kasi nagsi-shift na tayo digitally eh. So like for example, halimbawa, kung ako ang magiging setup ko kung halimbawa design build ako, naka-schedule yung site visit ko. And pwede mong yun nga gamitin ng technology na eh. Pwede kang may Wi-Fi camera doon just to monitor the site. Yes. And then halimbawa, pwede kang mag-assign ng isang parang site architect kahit na or apprentice mo na to oversee yung actual progress kasi syempre kailangan mo ng technical pa rin sa site. Yun nga, pwedeng gawing yun yung technology na yun. And if kailangan mo makipag-meet with the client, you can go with the Zoom meeting. Yes. Or yun nga, kung talagang kailangan desisyonan on site, doon ka palang pupunta. So, yun yung siguro it's time to shift yun nga digitally. So, kumbaga yun nga, yun. Na ano lang din ako sa mga work from home na yan, naawa lang ako sa isang profession eh. Yung mga embalsamador, syempre hindi nila kaya iuwi yung mga trabaho nila, di ba? Mahirap yung pag inuwi nila. Pero wag ka. May mga bit-bit mo? No, don't get me wrong. I have this, meron akong pinsan pre. Her husband is of course they working in a one of the TV stations sa atin, one of the networks. I will not say, of course, ilan lang ang network sa atin, so one is down. Sarado na ba yan? No, it's still open. But the point is, it's really funny because dalawa na lang. Because she was telling me before that her husband likes to have a business. And I think if I'm not mistaken, the husband already told me this business proposal that he wanted. He wanted to have a funeral parlor at their home because it earns a lot of money, Because his reason is, dude, araw-araw marami namamatay.
Siyempre, marami magpapailbasa mo, magkano kinikita mo, no? Siguro, isang araw, mayroon kang 5 patay sa bahay. Sabi ko, puta, hindi ko kaya, pre. Mahirap, pre. Oh, Tapatan ko yan, pre. Tapatan ko yan ng sa kabila namin. Ano yung negosyo, pre? Lugawan naman. Lugawan. Tsaka bulalo. Bulalord. 24 hours yun. No, pag nabusa ka ng buto, may pagkukuhanan ka ng buto. Oo, ang palasa. Pero, I mean, as of now, kasi ito pa yung sa mga isang concern natin lately, not really lately, matagal-tagal na to Isipin mo na kasi ngayon, aside from COVID-19, of course, global warming is real. May mga climate deniers, hindi natin maiwasan yun. Pero ito lang mga sabi ko sa mga, pinakasimpleng banat ko lang dyan sa mga climate deniers na yan Back at 1989, summer wasn't that hot. You know? Yung summer nung araw, hindi pa nga mainit yun as far as I could remember. Pero nga, hindi nga summer, pero grabe. Hindi ka na, ayaw mo na lumabas ng bahay, diba? So, climate change is real. And of course, now is your certified climate reality. You know? Oo. So, ano bang what's new? What's you with that? Thank you for bringing that up, Mark. No, ang ano kasi, before, kumbaga limited ang ano mo parang sa atin before hindi ako interested din sa climate change Pero may time yun nga meron kasi dun sa program na yun. Actually aksidente lang yan parang nakita ko lang may isa akong friend na nag-sign up dun sa July seminar, yung session. So na-curious ako, sabi ko try ko nga din. So yun, nakapasok naman. Yun nga, ang ano kasi, ang story niyan is, kumbaga, yan, before, di ba, na-experience natin ang ilan sa mga worst typhoons. Meron kasing isang activity doon na parang gagawa ka ng yung entitled My Climate Story. Parang, doon, ano mo na, parang siguro, ano yung first encounter mo with climate change? Ano yung. So basically, sa atin, lalo dito sa atin, is typhoons, no? Yeah. Flooding, yan yung impact, immediate impact ng climate change. Not to mention, may dumadagdag na ngayon, tornado. Oo, pre. Yan. So that alam mo naman, I'm not a scientist, pero I know what I know is cold air, warm air mixed together, tornado. Ano yan? So, ano yan ang iniiwasan kasi natin yun cost ng warming ng temperature natin is yun yung hindi na yung sobrang carbon sa atmosphere. So yun yung nagiging reason. So ang goal yung kung tawagin nila is kasi may agreement yung Paris Agreement kung tawagin nila. That was to 2015 na ang temperature natin is hanggang ano lang. I mean yung increase na is up to 1.5 degrees lang. Kasi for every degree ng rise ng temperature, napaka-devastating. So yung 2 degrees ka ang unang assumption nila is ang prediction nila is between 1.5 to 2 lang. Pero yun nga kung irarun nila yung data ngayon, kumbaga yung increase ng temperature for say 2050, yun yung target Kailangan year 2050 ang na-increase lang natin na temperatures 1.5. Yun yung pinaka goal. And then ano ba ang nagko-contribute sa carbon emissions, 'di ba? Madaming contributory factors tulad ng yung transportation, 'di ba? Even sa atin, sa profession natin, number one is yung burning of fossil fuel, yung extraction of oil. So, yan yung primary. Farm. Kaya parang secondary thrust ng mga climate leaders, yung mga climate activists, is to shift from carbon-based economy to renewable energy. So basically yan, wind, solar, hydroelectric, geothermal. So yun yung goal. Ngayon, doon sa training naman kasi may mga solutions na pinresent. So basically maganda yung in terms of renewable energy, madami ng achievement. Like for example, dito lang din sa atin sa Philippines, mababa na yung cost ng solar panels. So basically affordable siya in a way. And then ang Meralco din is yun nga
kung tawagin nila, meron na silang net metering. So basically, kung meron kang excess na mapuproduce na energy doon sa bahay mo, pwedeng as rebate yon. So pwede mo ibenta, ibalik sa grid. So parang yun yung ano. And then isang game changer din when it comes to renewable energies yung battery. So familiar naman tayo din sa Tesla, 'di ba? So yun yung isang ano nila, yung gigafactory kung tawagan nila. So nagpo-produce sila ng very efficient battery sources, yung battery packs. Kasi parang doon sa interview with Elon Musk, parang gagawa ng 100 gigafactories sa buong mundo. Kaya niyang i-power yung buong mundo with 100 gigafactories. Pero of course, hindi niya kayang mag-isa yon. So yun yung point niya, na parang willing siyang i-share yung technology, pero tutulong sila. I mean, yun yung ano. Kasi imagine kahit na, well, alam niyo na mag-isip si Elon Musk, no. Parang kumbaga ang point lang niya is kahit magkaroon ng devastating typhoon na ano, kaya mo not actually generate, pero na-store mo yung power. So na ano, yun yung ano yun yung problema kasi, ang cost ng battery for solar power is mataas pa rin. Yes. And then yung efficiency ratio niya mababa. So parang after 3 or 4 years kailangan mo magpalit ng battery pack. So ang ginagawa na method is grid tied kung tawagin nila. So nakatay ka sa grid. So hindi ka, kumbaga kung ano yung ma-generate mo, yun yung gagamitin mo. And then kung meron kang meron kang excess, yun yung ibabato mo sa grid uli. So para magamit or ma-store ng local company nyo. So basically yun yung ano, isang problema kasi with solar farms, ano yan land intensive . So malaking area ang kailangan nila. So yun yung isang hindrance din, kaya lalo sa atin dito ang daming issues when it comes to land acquisition. Parang right of way lang ilang taon, so nade-delay yung mga infrastructure projects. Merong way, parang ang isang solution nila is to put up solar farms sa dagat. Ano yon, kaya lang medyo mas costly siya compared sa land-based solar farms. I think I could imagine, lalo na kaya pag malapit sa dagat yan, number 1, yung mga materials mo, kailangan yung mga anti-corroding. Tapos number 2, matinding computation yan when it comes to structural talaga. Kasi syempre, kukonsider mo na lahat ng force ng typhoon. Ngayon may tornado na. So meron may mga floaters, you know? So ang dami. Tapos kung i-relate mo naman ang climate change sa atin, sa profession natin, malaki ang part natin actually. So kahit sabihin mo say residential architect, sabihin mo na malaki ang part mo pa rin. Like for example, approach ka ng client, papadesign ng bahay, so encourage mo sila kung ano yung available technology. Kasi ano yan ang climate change in a way, yung iba ayaw lang tanggapin yung reality . So pero na-experience natin every year. So tayo yung isa sa mga most affected countries. Pero imagine niyo ang carbon emission natin as a country napakababa, parang 0.12 lang. Yes, I think compared sa iba, yun yung isang inequality na nakikita. I mean, parang unlike US and China and India, 'di ba? Ang laki ng carbon emissions nila. Pero sino yung mga most affected? Parang yun nga minsan yung mga pinresent kasi na mga images and facts and data dun sa training na yun, parang minsan overwhelming na parang merong isang country na island country siya. Sa effect ng isa sa mga effect kasi ng climate change is sea level rise. 'Di ba? Ang cause niyan is yung melting of ice caps. So yun yung primary reason. Ngayon, may isang di ko alam kung African country siya or parang sa sobrang taas ng sea level rise sa kanila, parang ang ginawa nila is bumili sila ng lupa sa ibang bansa.
for them to just worst case scenario may pupuntahan yung mga citizen nila. So ganun katindi pre. Pero tamo halos wala silang share sa carbon emission globally. It's unfair for them. Napaka-unfair. So, may isang interview nga rin na siguro pwede kong i-share din or i-post dun sa yung hindi ko alam kung napanood yung Inconvenient Truth. I heard about it. Documentary yun. Yung kay Al Gore. Tapos merong isa yung kay Leonardo DiCaprio naman. I forgot the title. Pero may isang doon na kasi ginawa siya ambassador ng UN for climate change. So ang may isang doon na parang ini-encourage nilang mag-shift ang India kasi mataas ang carbon emission eh. So parang ang niya, bakit sinasabi nyo sa amin na mag-shift kami into renewable energy or solar power pero kayo hindi nyo ginagawa. Parang ganoon eh. Yun yung argument niya eh. Na parang mas malaki pa yung carbon emission ng US kaysa sa amin. Parang kinompare niya eh, meron siyang pinakita na book. Ang comparison niya is one American, parang ang carbon footprint ng isang Amerikano 2.2 i-compare mo sa France, sa citizen ng France. Tapos kung i-compare mo sa China, parang 10 or 20 times more. Parang ganoon. Then mas matindi sa India, parang 60 times. Wow. So ganun yung parang gagawin mo lang yon for the sake na para mag-benefit ang US. Parang ganun eh. Yun yung argument eh. So yun yung and then ang isang ang isang positive na globally na nangyayari, nag-shift talaga ang humihina ang carbon-based economy. So siguro na ewan ko sa Macau kung may effect yung bumababa yung cost ng gasoline and diesel. Hindi ko alam dyan sa inyo. Dito kasi sa Macau kasi gumagamit na sila ng mga solar solar vehicles eh. Yun yung ginagamit nila. May mga charging dock na rito eh. Stations. Mga Tesla, ang dami ng Tesla na rin dito. Mga naka-Tesla. So yun yung yun nga, balik tayo sa i-connect mo siya with our profession. Malaki ang part natin actually. Yun nga. Pwede nating i-encourage sa specification na lang eh, pre. 'Di ba? Mag-specify ka for example ng say Italian tile. Ang dali sabihin eh, 'di ba? Ang daling ilagay eh. Pero ano yung carbon footprint nung material na yon, yung carbon equivalent niya, 'di ba? Yung sa paggawa pa lang, saan mo iso-source out. Yes, that's diba? True. Yun yung yun yung kung you're into green building standards, halimbawa yung LEED, yung BREEAM, yung dito sa atin may local counterpart which is BERDE. Ano yan eh, kumbaga ang construction industry kasi it contributes around 40% ng carbon emission. So malaki. Ang dyan, it's either yun nga, do your part. May mga movement eh. Like recently may mga nabasa akong article na like yung Architecture 2030. Kasi yung year 2030 to 2050, yan yung critical years na magkakaroon ng impact na eh. Kasi ang carbon kasi nagstay lang yan sa atmosphere natin eh. So basically, pero yung effect niya matagal. So yung mga na-store na nakikita natin na na yan, parang decades ago pa. So ngayon nagkaka-impact. So pagka dinagdagan mo pa yan, kasi ang term ni Al Gore sa natin, sa atmosphere natin is open sewer. So parang hindi regulated eh. So yun nga, ang isang rin ng Paris Agreement is to have yung country na yon may commitment, to have a commitment na babaan yung carbon emissions nila. So by certain percentage eh. So may target. Supposedly dapat this year yung yung next, kasi every 5 years yan eh. Yung COP kung tawagin nila, yung COP 26 na yan eh, yung sa Glasgow na darating. So well, technically hindi ako expert in terms of climate change, but yun nga, i-present mo lang yung facts eh. Parang ibibigay mo lang yung baseline information eh. So ano yung cost, 'di ba? Yun yung pinakamahalaga eh.
Tsaka minsan ito hindi ganong tinakil pero may isang documentary din ako na panood na parang bukod sa carbon-based economy or yun nga yung fossil fuel burning. Yes. Isa sa malaking contributory factor din yung agriculture. Yeah, yung farming. Farming, yes. Kasi not to mention, isipin mo lang, di ba yung conspiracy about milk? Yes. Diba? Diba? Kasi actually, yun, yeah. Ano lang naman specific industry which is cattle farming. Cattle farming. Yung beef. Yeah. So kasi parang sa isang poops nila Sa isang bukod doon, yun kasi bukod sa carbon kasi ang isang malaking impact din sa greenhouse gases is yung methane. So yun yung ini-emit nila. Pagdighay lang nga methane din yung dinidighay nila. So imagine mo tsaka yung land na kailangan for to have a cattle farm, napakalaki. Yeah. So minsan yung dedicated for prime agriculture mo, minsan although agriculture pa rin in a way yung land use niya, pero siya mas malaki yung kinukonsume mong energy, embodied energy dun sa production ng beef. Sa pagkain pa lang napakatindi ng kinakain ng mga yung mga soya na yan. Yung water volume na kino-consume to produce, 'di ba? So yun yung parang hindi ayaw nilang i-touch kasi mas komplikado yun actually. yung agriculture na yun. Yung side na yun. Agriculture na yan. Kumbaga, maraming tatamaan diyan. Saka kumbaga parang it's hard to believe but it's true. Kasi now kasi kaya siguro mahirap itakal about yung regarding sa agriculture kasi kumbaga pagkain kasi food source kasi ng tao Mabilis kalabanin siguro yung sabihin natin yung mga sabihin natin yung mga fossil fuel, yung mga ganyan kasi syempre ang rason mo pwede naman tayo mag-bike. I'm just lowering now the kumbaga yung the way we understand it So kumbaga sabihin natin yun ang rason Pero syempre yung mga lahat naman ng mga pollution na ganyan, whether it's agriculture or yung sabihin natin fossil fuel, it's always interconnecting naman Kasi you cannot have agriculture if you don't use fossil fuel. So it's basically all of it. Kumbaga they contribute. Especially us, kahit tayo mga normal people. We also contribute. Yung nga, pagdigay, paano kung pag-utot mo pa? Diba? Pero not to mention, aside from that, I think aside sa mga contributors sa mga pollution, tayong mga architecture people din, we part of it tayo rin yung nagko-contribute Isipin mo na sa office printing papers, and lakas natin mag-print ng paper diba? So saan ang gagaling ang paper na yan? Diba? Isipin mo na lang yun. So ilang puno pinuputol natin. Pero may tanong ako kayo kay Jay. Kung sinasabi mo pala ang pollution is nasa air lang, nasa taas lang, di ba? Para din pala siyang taba na naka-stored lang sa katawan natin. Yes, na kapag di mo na i-burn, pwede mong ikamatay in the end. Ganito yan. Bitch. Science, bitch. Ano yan ganito yan, Mau. Of course yan nga, nasa atmosphere, no? So may pwedeng i-absorb Yan yung role ng nature natin, forest, especially tropical forest. Yan yung kumbaga kung tawagin namin is carbon sink. Yan sila yung nag-absorb. Kaya lang ang problema recently 'di ba yung nangyari Amazon. sa Australia and Amazon. Yes. Pointless din na in-store nila ang carbon, i-release mo din. Mas matindi 'yon. Kasi sinunog mo nasunog siya So yun yung iniiwasan nila. Nasunog ba o sinunog? Ang conspiracy yan ang sinasabi is sinunog. Kasi yan Tama. Ang nangyayari kasi yung development. Medyo controversial na discussion din yan when it comes to forest reservation. Tanyo noon wala namang ganyan yung natural flow ng sa atin na lang pansinin niyo yung Haiyan, yung Yolanda. Pansinin niyo Visayas and Mindanao hindi naman binabagyo before 90s, di ba? Tama. Luzon lang, yung Batanes, kaya nga 'di ba yung Batanes
nag-adapt sila when it comes to architecture, 'di ba? So ang point lang, nadi-disrupt yung kung tawagin nila is yung jet stream, yung natural circulation ng hangin. Kasi ang ano natin, ang dagat natin, ang primary role din niya is to regulate temperature. So siya yung pinakamalaking inaabsorb na carbon actually, yang dagat natin. So kung magkaroon ng rise sa temperature, magki-create yan ng mas maraming mas moisture. So basically, mas napansin niyo, 'di ba? Maraming dalang ulan, 'di ba? Not recently pero yung matindi is yung Ondoy, 'di ba? Maraming naapektuhan nun. So for a matter of pre, na-experience namin yan sa kasi recently 'di ba napansin niyo yung mga news, may mga yung mga ipo-ipo, yung mga na-experience ko yan sa Tiplex, kasama ko yung wife ko. Pauwi kami Nueva Ecija. Seconds lang, parang biglang nabuo, parang nandun na sa harap mo. Tapos talagang maapektuhan yung mo kung hindi ka nakahawak tightly dun sa steering wheel, pre. Kaya niyang igalaw yung sasakyan mo. So ganun siya kalakas, ganun siya katindi. So parang 'di ba yung mga ganong phenomena, yung climate phenomena na yan. Unusual. Like yung Ondoy, a month's amount of rain binuhos lang for a matter of 6 hours. Di ba may conspiracy dyan, di ba? Na harp. Ano ba? Gawa ng harp yan. Yung sa US. Kada word na sinasabi mo ng conspiracy, dapat meron kang X-File theme. And dapat you drink a beer. Conspiracy. Hindi, totoo yun. Kung alam niyo yung weather manipulation ng Amerika, yung HARP, ayun daw ang nangyari sa atin yung petay na Ondoy. Kaya sabi nila, kaya nilang kontrolin na ang weather. Ayun na yung gagawin nilang pang-warfare sa China. Kaya magandang yun yung HARP. Alam ko HARP, parang design din design din ni Tesla yan. Bali HARP, HAA yun, HARP. Kasi si Tesla is SpaceX, 'di ba? So meron silang well, hindi mo alam. Yun nga parang kasi iba na yung pag-shift ng ngayon kumbaga ibang way of warfare na, 'di ba? So mukhang maraming alam sa warfare si Mark Wala. Call of Duty lang. Call of Duty Modern Warfare. Hindi, meron na Jay, no? Ano bang ideal design na house? Kasi ako parang nag-iisip nga ako ng yan yung tungkol sa solar panels na yan. What if na gawin natin bubong ang solar panels, tapos gawin natin clay ang ginagamit nating walls. Tapos yung walls na yun, yung meron tayong clay na alam mo yung, kasi may nakita ko sa video na mga paso siya, na paso siya, tapos babasain mo siya sa babasain mo siya ng water. Tapos sa likod nun, merong fan na, of course, nagbibigay siya ng hangin papasok ng structure. Kasi sinasabi nilang malamig. Alam ko invention ng Indian Maganda yung tanong mo, Mau. Kasi ang problema sa atin dito, being a tropical country, hindi natin nako-consider yung insulation ng bahay. So sanay tayong gumamit ng metal roofing, ng hollow block. Yun lang, concrete. So doon tayo nasanay. Yun yung norm, yun yung available, 'di ba? Pero kung tatanungin mo yung ideal design, medyo vague yan pero kumbaga kung i-consider mo yung climate natin, ideal is well insulated dapat ang bahay, meaning minsan hindi mo kailangan ng, kaya ka lang nagso-solar panel is to save energy, 'di ba? Yes. Pero kung insulated ang bahay mo, in a way makakabawas ka sa energy consumption mo For example, hindi ka mag-aircon kasi hindi nag-absorb ng heat yung wall mo. Yun yung yun ang problema sa atin. Mali yung standards natin. So yung 1970s na building code natin, sobrang paso na. Kumbaga, hindi na siya nakakasabay. Kasi so yun yung problema. Sorry to interject. I think siguro kasi yung ating building code or the way we do things is based sa US
Kahit yung Yes, kahit yes. yung book natin, American standard eh. So meaning, yung mga design natin really, well, we all know, alam na natin yun, that our design really is not really suitable for tropical climate. Mm. But, yun ang nakasanayan natin. At as Mm. a regular people who want to have a house, to own a house, syempre yung mga magazine na nakikita nila is always those Western magazine. So we Mm. will end up copying, or not copying, but rather taking ideas from that, be inspired to that. Yun ang ano Mm. natin eh. We have no choice. And of course, nowadays, it's easier to design something like that because now it's a simple design, modular design, yung mga flat roof. Mm. It looks nice, Mm. don't get me wrong. But it really doesn't work on our country, you Yes, know? yes. Because what we started when we were in school, in university, is to have high roof. This is the tropical design, yung circulation of air, whatever. Pero let's be honest, in real life, you don't see those kind of houses. Mm. No. You only see them sa province kasi yung kinusito talaga nilong nung araw na yon. Yung mga Mhm. pagdidesign. Pero yung makikita mo mga house natin, it's not even different from the house that you see sa US because it looks nice, diba? Mhm. And not to mention, of course, we are guilty of that. Kasi ba naman nowadays we are using a SketchUp program and now we have a different program right there. Of course, ano mabilis i-model sa SketchUp? Yung bubong na ganon or i-flat roof with that edge, may L-shape ka ng konti, proper angle, glass, look nice, approve. Pero in reality, Yun yung hindi talaga problema. dapat eh. Diba? Yun yung problema kasi lalo ngayon we are aided by technology, no? Yes. So like for example, pinakasimple na lang is SketchUp. You can do georeferencing, di ba? Yes. Sa SketchUp. So yung ganong potential, minsan hindi na-explore eh. Kumbaga, like sa atin, sa curriculum natin ng architecture, napakahina eh. Kasi wala tayong, well, nagre-research lang tayo kapag thesis time na, 5th year, di ba? Yun lang. Pero after that, di ba? Wala na. Wala ka nang ano unless you go to a graduate school, parang you pursue another degree, parang ganon. Pero the point is minsan yung adapting to climate, minsan it's a matter of common sense. I mean, you don't have to spend that much. Yes. Ang problema kasi is yung industry din natin. So, like for example, nung 2016 ata yun, tinaon ko yung visit namin sa Singapore na may building exposition. Napakatindi ng ibang-iba sa World Bex natin. I mean, they're presenting talagang cutting edge technology. Na tipong may isa nga doon na parang wala pang COVID noon, wala pang pandemic noong 2016. Pero yung smart technologies, yung smart building, parang you don't need parang facial recognition, camera pa lang, papasok ka pa lang. Kung may record ka doon sa building na yon, record na ng access, i-grant nila at a certain floor kasi dito ka lang, nandito yung office nyo. Mga tipong gano'n na parang, and then yung paver na it can retain water, mga ganun. Sabi ko parang napaka unfair na masyad kasi yun nga eh, nasanay tayo. For example, yun nga, ibalik natin sa what can be our role yun nga, sa problema ng climate change. Simpleng specification na lang eh. Kulay ng bubong. Kung sige, sasabihin natin yun yung kayang i-afford ng client, metal roofing, pinaka-basic. Wag mo namang gawing kulay blue or red or yung Agreed. Ang idea kasi is to reflect light. To reflect sunlight. So basically maglalaro ka sa light colors, even the facade. Pangalawa, yun nga, how can you insulate your building, your structure? So meron na maraming available na products ngayon na wag mong i-ano yung sarili mo na hindi, CHB lang ako kasi yun yung madaling gawin. Yun yung problema. Kasi like look at Vietnam, pre, 'di ba? Parang Vietnam, 'di ba? Parang pero pagka tumira sila ng bahay, pre, ang tindi. Tipong alam mo agad na Vietnamese architecture eh. Yun yung wala tayo, well, in a way may identity tayo, like gas-gas na bahay kubo at bahay na bato, which is a tropical structure actually. Even yung Southeast Asian nations na yan. Yun yung common ground natin eh.
yung climate natin. So basically yan, hindi natin kailangang umano pa like western counterpart natin ano yung ginagawa. Ito na lang sa atin yung best practices Singapore, Vietnam, 'di ba how they do things na instead of having a enclosed facade, meron silang double skin na merong lower wall na pwedeng gawin na actually pwede mong i-fabricate. Problema yun nga what the industry offers kumbaga walang push na nanggagaling from the organizations, yung mga professional organizations na mag-demand tayo sa industry na ito yung kailangan namin. Ito yung rightful na material na kailangan nating i-explore. 'Di ba? Ang lawak ng resources natin, ang dami nating natural resources. Bakit hindi natin gamitin? Yung simpleng pag ano na lang yung pag-source out na lang ng brick wala wala kang makikita na meron sa Wilcon yung mga synthetic bricks na pero yung insulation property niya wala synthetic din. So pero Jay, dito sa Macau nakita ko ng construction nila, birang-bira sila gumamit ng CHB. Ginagamit nila diba? Yun yung at ako naniniwala ako malaki ang hope ng malaki ang hope ng Philippines when it comes to architecture and engineering kasi marami sa atin yung mga professionals nasa abroad, 'di ba? Nakita natin yung best practices even sa doon din ako nakakita sa Doha ng construction method na using CHB pero ang i-fill lang nila is yung merong rebar. Sa atin buo yun buo Kasi ngayon 'di ba meron na yata, alam ko kung meron na sa Pilipinas kasi nagtrabaho ko before. Yung mga precast medyo hilaw pa tayo sa precast na yes, na walling medyo hilaw pa ang Pilipinas Saka minsan iniisip ko nga yan diyan. Sana yung mga susunod na generation, alam mo yung mga second generation architects or second generation clients. Kasi minsan kailangan din i-educate ang clients Kasi syempre sino ba naman tayo as designers na sasabihin natin sa kanila na ang bahay mo gagawin ko stand on stilts. Syempre sa kanila, bakit? Ba't di naman ganyan gusto ko Kaya kung i-ano natin ng tropical design, kailangan i-educate natin ng mga kliyente na ganun gagawin nating tema. Kasi ayun na nababagay sa Pilipinas. Huwag kayong tumingin sa ibang bansa. Pero kasi ayun nagiging batayan natin yung nagiging yan ang isa sa mga problema talaga, Mao. And I think sa lahat na nakikinig kasi kumbaga siguro mahirap din kasi mag-design ng bahay kasi of course they see kumbaga nakikita nila mas more western design. Kaya yun lang comment ko, yes, the house is nice, don't get me wrong, it looks fucking amazing. I wish I had that house. I wish I can design or build one. Pero alam ko rin na hindi yan akma sa atin. Yun lang. That's the truth. Pero ang nakakagulat, may mga naging client ako na expats sila like parang they're more concerned about yung performance ng building rather than the looks. That's good. They're looking for kung ano yung available na technology na pwedeng i-adapt dun sa Of course, minsan sasabihin nila na parang kumbaga magbibigyan ka ng peg na ganito. Pero hindi, ang nakakatuwa ngayon, parang hindi na parang na-educate din ang karamihan na nagpapagawa sa kumbaga kung ano yung hindi yung kung ano yung uso kung ano yung efficient, kung ano yung minsan sasabihin nila dati before parang gusto ko Mediterranean, di ba? Or gantong style, so bibigyan ka ng particular style. Pero kung well educated or well researched professional ka na parang you know the facts kung ano yung what will work and what will not, parang ganoon. And yung available locally kasi ang mahirap specify pero at the end of the day, pagkagagawin na, ang hirap i-source out. So wala rin. So yun yung isang key din na dapat when you're practicing locally, alam mo yung available materials, hindi yung
magre-rely ka kay Wilcon or ano. Yun yung problema. Yun yung nakikita ko na ano. Minsan nga, parang iniisip ko, gawin mo experiment, yung gawaan ng hollow block, haluan mo ng certain material na pwedeng i-insulate yung hollow block na ginagawa. Kasi ang ano is cost eh. Yes. Yun yung bottom line talaga. Kasi talaga. I think yun yung magiging problema if you're designing a house. And of course, you have this, sabihin natin, now, you research something na tipong, I think pwede kong gamitin to sa project na to. Pero syempre, ang ano doon, medyo gamble din yun, I think. Kasi syempre, maaring, you research thoroughly, pero in actuality, hindi mo pa siya nasusubukan. So there will be, flaws and, and mahirap yun kasi syempre, kumbaga, magkasuffer yung client doon. So, kaya mahirap din eh. Naramdaman mo yung tipong you want to function as a innovative architect. But at the same time, ang concern mo is yung satisfaction ng client mo eh. So, those are things na medyo in a fine line na may mahirap pa eh. So, I think before we can manage to do something like that, I think kailangan makita rin ng client yung mga sample houses na somebody already made something like this and it really works. Tama lang. Kasi you need to have proof. Yes. Alam mo naman tayo, lalo na Pilipino, yung COVID-19 nga lang eh. Hindi totoo yan hanggat di nangyayari sa akin. Kung nangyari na sa akin yan, totoo nga. Ganun tayo eh. Tama. Right? So, Ay, Jay, may ano lang ako, no? Lang din ako sa sinasabi mo tungkol sa mga solar panels, di ba? Isipin mo na lang, 30 to 50 years from now, kung gumagawa na tayo ng mga solar panels, roofing or something, imagine mo na lang, pre, yung magkakaroon tayo ng mababawasan ng carbon dioxide sa atin within 50 years. Isipin mo na lang, ang mga Pilipino, magaling tayong mag-re-engineer ng mga makikita mo na lang ang mga squatter area, pero ng mga solar panels din. Di ba? So, bababa na yung natin, carbon emission natin. Kasi tingnan mo, di ba before, ang mga squatters area, walang mga LCD yan. Wala silang aircon dati, pre. Wala lang aircon. Tingnan mo ngayon. Di ba may mga aircon sila? Yung dahil nga yung mga na-recondition ng mga aircon. Actually, isipin mo na lang sa... pinaka-basic na lang is, like, you're talking about squatters area, di ba? Isipin mo na lang, pinaka-basic is yung sanitation. Toilet, pinaka-basic is toilet. Wala. I mean, siya, shared, may iba, yung pero, di ba? I mean, part, tondo, di ba? Imagine mo, yung part na yun. So, yun yung kailangan mag rin. Like, for example, yung gobyerno natin, kapag gagawa sila ng affordable housing, integrate na agad nila yun. Or even yung mismong gobyerno is to practice yung ganong technology. I mean, yes, that's right. Ang problema kasi, impose ng policy, pero sila mismo hindi nila ginagawa. Well, I'm not talking in general, pero in general pwede na rin. I understand. I think that is the best way to prove a potential client in the future. If the government mass produce something like that and it really works, then you can say that, we can do this even much better than this version of whatever design that they did. Kumbaga, yun, kasi yung kailangan talaga natin is proof talaga eh. Proof that it actually worked. Yung crazy idea mo. Doon lang tayo maniniwala pag may proof na eh. Filipino pa. If you want to have a successful practice dito sa atin, mahirap eh. Actually, mahirap siya. May time, mag-invest ka in terms of, kumbaga, minsan for a certain fee, di ba? Magkano lang. Ang key kasi dyan is to have your designs built. Yun yung pinaka-importante. Kasi otherwise, you're just good in paper. Yes. Yun yung masakit minsan, di ba? Ano yun? Challenge yun. Kasi ang kagandahan din when you have your designs built, nakakapag-experiment ka. Sabi ko nga dun sa mga naging apprentice ko din na pumasa naman, Diyos ko Lord. Nag-benefit naman sila. Anyway, ang key dyan is, of course, mag-ano ka muna eh. Kumbaga, mag-i-invest ka in terms of medyo mababa yung fee. Well, part yan eh. Part yan ng kultura din in a way. Or funny yung perception ng public sa atin. Kung minsan kasi nawawalan ng value eh. Yan ang problema. Never ko pang nasunod yung schedule of fees na inimpose ng
UAP na 10% ng construction cost. Never mangyayari yun. Kasi imaginein mo, ganito na lang. No? Sabihin natin, pinakamababa na cost ng bahay. Ano to private client, halimbawa. Sabihin natin 2M. So 10% of 2 million is how much? 200,000? Tingin mo mag-spend ng 200,000 ng client for you? No. Diba? So depende pa yan kung nasang let's face ka. it, kung tayo nga gusto nga natin free movies eh. Diba? So yun yung dilemma. So actually ang isang parang sinasuggest ko rin sa medyo in a way nakiki-participate din tayo, lalo si Miren. Yung contact natin sa UAP shout out Boss Miren. Ano yan? Pre, wag mo abalahin, nagpo-push up yan. So tuwing madaling araw. 12 a.m. Kaya pre, nagtataka ako po siya, sabi ko, ano oras ba ito nagpo-push up po siya? Napakadilim eh. Anyway, yun yung isang rin problema sa atin is yung value natin as professionals nawawala. So sabi ko nga, minsan minsan labanan din ng prinsipyo, halimbawa. Yes. So parang kung bang ganito, kasi kailangan mo, would you give in dun sa pinopropose na, alam mo yan, parang ang masakit dun is parang kayong nagbabargain sa service mo eh. Tawaran. Yun yung pinaka term natin, no? Parang ang ginagawa pa nga nung iba dyan is parang nagsha-shopping. So tatanungin si ganito, ganyan. Ang solution ko diyan is ganito. Like for example, sa isang chapter, magse-set kayo ng ang problema, ang kalaban natin is civil, 'di ba? So they can offer plans and perspectives. Plan and perspectives pa lang. Kasi ganito 'yan. Sabihin natin, sige, nag-shopping ang client. Sige. Okay. Gawin mo yung thing mo. Mag-shopping ka. Pero ganito. So minsan kasi ang gagawin, bakit si gantong architect wala pa akong binabayad pero nagbigay na ng plano and perspective, 'di ba? Yun yung point. Ngayon, ang key dyan is dapat established ka na. Yes. To demand. Yun yung reality eh. Ngayon, ano yung path towards that na maging established? Of course, yun nga, dadaan ka sa proseso. Tawagin ko yung proseso. First, syempre, gi-give in ka. Like say, for example, for the whole documentation, architectural engineering drawings worth 20,000, 30,000. Ganun kababa, pre. May mas mababa pa, which is minsan 5,000. Imagine niyo yun, 5,000. No? Ang pinapaintindi ko sa kanila is yung liability mo as a professional. Yung civil liability mo na 15 years doon sa design mo, bukod pa yon sa civil liability mo kung nasa design build ka, ibang another 15 years yon. So imagine yung weight ng yun yung hindi nila naintindihan. So may time na may magko-consult sa akin na parang yun yung ko na lang parang advocacy ko na lang din na to educate the public. May isang drive kami din sa chapter before na parang paano tayo makikilala. So hindi tayo pwede mag-advertise eh. Yes. So what we did, nakipag-tie up kami sa isang mall. So we exhibited kung sino yung willing na mga participants na architects, yung built works nila i-exhibit to showcase ano ang capability ng mga arkitekto. Yun yung problema din eh. Kasi sasabihin nila, di ba, sa mga forum, kaya nagsawa na rin ako, pre, ma-frustrate ka eh. Yes. Even yung mga AutoCAD operators, they offer design. So, ano na yan eh, walang respeto na dun sa eh. Yes. Kasi batas yan eh. Batas yan. I mean, hindi yung point na sabihin mo dahil kami yung rightful professional doon eh. Hindi eh. Regardless na yung batas, ano yung dinidikta ng batas. So, yun yung parang ang point lang din is paano malalaman ng public
Kasi ang sa atin dito sa Pilipinas, ang pagkuha mo na arkitekto, luxury eh. Hindi siya True. para sa lahat. True. Yun yung True. problema. I agree with that one. So, like for example, means may time na alam mo yun na parang nakakadurog ng puso pre na yung alam mong yung simpleng tao lang. Simpleng tao na parang lalapit sa na parang ano pa aloof pa na lumapit sa na parang mahihiya pa na kumonsulta na parang architect ano po ba yung magandang plano? Yun yung term na drawing or ano. So, ito po yung space namin, ganyan. So, parang krokis ka lang na ano, ganyan. Tapos, after kong gawin yon parang sabi niya, may magkano po ba yung ano charge nyo sa ganyan? Parang yung doon pa lang parang yung value na parang bakit sila pero yung mga kliyente mo na talagang alam mo may pera sila pa yung paproduce ng drawing pero ni singkong duling walang binibigay sa iyo. 'Di ba? Parang yun yung disconnect doon eh. Na parang That's the reality. mas maayos pang kausap minsan yung alam mo yun, yung parang yung simpleng tao ba na ano. I agree. Ang ano diyan is yun nga hindi alam ng marami yung ano yung role ng arkitekto eh. Ano yung value mong na makukuha mo kung magpapa-arkitekto ka. That's right. Parang ganun. So, basta minsan, in short lang yan. Basta, yung nakikita natin itong slogan na to, basta arkitekto sigurado. Oo, lagi makikita mo yan. Oo, dapat yan. Dapat talaga dyan, ano talaga natin yan. Na malaman talaga kung sino talagang ma-educate ang mga kliyente talaga. Yun na talaga ang pinaka-main point. I-educate talaga sila. Merong version din ng mga civil engineers dyan. Tama ba? Basta inhenyero, mas sigurado. Parang gano'n eh. Akala ko ganito. Akala ko sasabihin mo, basta kompyutado, isigurado. Alright, man. And I guess we need to end this podcast. Grabe, ang haba ng ano natin session natin. Ay, salamat pala, Jay. Salamat. Ay, thank you. Oh, salamat pala. Oy, may part, pre. May part 2. May part 2 tayo niyan, pre. Oo, sige. We can invite someone. Like I said, mga recurring guests natin. This is a good topic. Actually, I learned a lot from this episode. Honestly. Alam mo, minsan mas maganda pa kumausap na lang ng mga kagaya nyo, pre. Natututo kami. Hindi kami nagmumukhang Hindi naman. Oo. Minsan kasi, alam mo, pre, most of the time, may mga nadudulot din naman yung, alam mo yung parang inuman session. In a way, parang inuman session, di ba na? Pero doon mo doon minsan ayaw mong pag-usapan yung mga topics. Alam mo yun na minsan napapanahon pero masyadong sensitibo. Parang ganun. Alam mo, itong podcast namin, katuwaan lang talaga to namin. Actually, before we end this episode, I just want to say na so far to episode na to, it's went everywhere, man. Good topic. Went everywhere. I like it. Siyempre ako, alam mo naman ako, maano ako sa conspiracy. Marami ako ng mga conspiracy na. Kaya yung mga sinasabi mo minsan, may conspiracy dyan alam ko eh. Chill lang. Pero architecture, parang a piece of architecture pa lang, wala pa tayo sa urban planning. Wala pa tayo doon. Saka natin itakil baka pumutok mga ulo ng mga listeners natin. Ha? Ano ba to? Pero isang piece of advice din sa mga aspiring or even practicing architects sa time natin ngayon, you should have a specialization. Yun yung isang advice na may bibigay ko na hindi enough na arkitekto ka lang. Kailangan may ibang alam ko. Yes. Ngayon, ang nagiging trend is we're shifting into the fourth industrial revolution, di ba? Which is data is the new oil. Yeah. So another pwedeng i-explore na careers, data analytics, diba? Something to do with data. So yun yung isang piece of advice ko. And then I don't know if familiar kayo sa GIS, yung Geographical Information System. So napakalaking tulong din yan, yung mapping
So, madaming ano. Pero bottom line is you need to have a specialization. Okay. So, Kasi ano pa GSIS lang alam ko nawala yung isang I. Shoutouts. Alright. Jay, any shoutouts or ipa-plug mo na ano? Yun nga, sa mga, alam ko meron pang isang wave ng seminar training for climate reality project. So, in-encourage ko yung lahat. Even kayo, Mao, Mark, Sure. to try it out. Kung hindi na, lang siya parang 2 hours, 3 hours of your time. So mostly pre-recorded na mga seminars, and yung first kasi doon is ipe-present ni Al Gore yung mga slides niya, yung facts. So ayun, and then ano pa ba? Ilang support the profession. So just be vocal. Ayun. Thank you sa invite. Yung ano mo, any Facebook, Twitter, or Instagram na para Facebook, maano natin. Sa Facebook, meron akong Facebook page, yung company, yung J Paras Design and Construction. So, ayun, yung mga latest na trabaho ko namin. Ngayon ko, wala akong so one-man team. Shoutout mo yung mga mga tauhan mo. Before may mga na-train na mga architects na rin. Pero still kino-connect ko sila pagka kailangan ng production work. Halimbawa, babatuhan ko sila ng so pa rin, kumbaga connected pa rin. Okay. Yun. Shout out kay Architect Arvin, and based in Balanga, Bataan. So siya yung katulong ko for production drawings din. Okay, shout out to you. Sa wife mo! Wife ko, ito, nandito. So, shout out mo rin. Gutom na raw siya. So, sorry! Shout out kay Doktora Dayan. Wow. Isa sa mga frontliners namin. Yes. Saludo kami sa mga frontliners. Saludo kami. PGH. So, saludo kami sa kanila. Actually, yung hirap nila yan, pre. Yes. Pakatindi, pre. Yung the mere fact na magsusot ka ng PPE for ilang hours, matindi. So, totoo yun, yung nakikita nyo ng mga pictures. Hindi drama yun. Kapag nagsuot ka ng PPE, pag ako nagsuot na, pre, mangangayayat ako doon. Oo nga, pre, para kang nakasound na doon. Lahat ng mangangayayat talaga tayo ron. Mangangayayat. Alright. Ikaw, Mark, ako muna o ikaw? Ako muna. Wala naman ako shoutout kasi number 1, kaya ako muna. Wala rin naman akong social media na pwede ko sa inyo share. I just want to say follow Architalks Podcast on Twitter, on Instagram. Type our name and we will pop out and listen to this full episode of our podcast. Basically, it's everywhere from Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and Radio Public. Or any other, marami pa. So, nandun lang kami. Just type our name and we will be there. And you, Mao? Ako naman, shoutout ko lang sa mga vlogger na, alam niyo yan, na sumalangit na kay Eman ni Mendez at saka kay Lloyd Cadena. Nakakalungkot, pre, na nabasa ko lang din na pumanaw na pala si Lloyd Cadena, no? Kasi alam ko parang napag-usapan natin isang topic about kay Lloyd Cadena kasi nga yung isang vlogger na yung vlogger na architect din na nagre-react sa mga So, shoutout sa Heaven. Kaya ngayon, parang naisip ko nakakatakot na mag-vlog. Kasi nakamatayan na sila, alam mo yun, di ba? Siguro sa stress, di natin alam, di ba? Kasi ang babata pa eh. Ang babata pa. Kaya nga, 25. 25. Yeah. Follow my ano na lang, no? Ito na naman tayo. Follow my Twitter at @badnextdoor at Twitter. That bad next dancing naked like Homer Simpson. All right, man. Thank you. Thank you, Architect Paras. Stay safe. Very good episode. I really enjoy it. Yeah. And I guess sa mga listeners na nakikinig sa amin, whether you're old or new, I want to say thank you so much. And we are out, people. Peace, yo. Peace. Hey guys, if you enjoyed this clip, please hit the subscribe button, like, and share.
And if you want to listen to the full episode of the podcast, just click the link in the description down below. Or you can subscribe to us to Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, and other podcast apps. You can also follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Just type in Architalks Podcast, and I'm sure we will pop out. All right, people, we are out. Peace!